Sa pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, pinangangambahang malilibing din ang kanyang mga nalalaman sa flood control scandal. Kaya't masusing investigasyon ang isasagawa ngayon ng mga ahensya ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges. Sa buhay o sa patay, hindi titigil ang paggulong ng investigasyon sa isa sa itinuturing na worst corruption scandals in Philippine history. Yan ang pinanindigan ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos ang kontrobersyal na pagpanaw ni former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Isa si Cabral sa mga itinuturing na key personalities sa naging malawakang sistema ng korupsyon sa DPWH. Ayon sa mga inilabas sa testimonya ng isa pang dating DPWH USEC na si Roberto Bernardo. Sa kabila nito, sinabi ni Remulla na magiging masusi sila sa investigasyon sa pagkamatay ni Cabral, lalo na't possible angle pa rin daw ang pagkakaroon ng foul play. We would like to reiterate, number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. Ilang oras matapos matagpuan ng katawan ni Cabral, agad na naglabas ng statement ang Office of the Ombudsman na nagbigay na sila ng direktiba sa mga otoridad na kunin ang cellphone at iba pang gadgets ni Cabral na kalaunay ipapaturn over sana sa mga investigador ng flood control scandal. Pero ayon kay Secretary Remulla, nagkaroon ng lapses sa parte ng pulis nang i-retrieve ang katawan ni Cabral kagabi dahil naibigay agad sa pamilya ang mga kagamitan at katawan ng dating undersecretary. Any death of that nature is considered a crime scene. So there must be extensive investigation first before any and all information is released. However, tinurn over kagad sa pamilya yung katawan. There is a mandatory holding period na para makita ang lahat, and there were lapses in that nangyari. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, una nang inimbitahan ng kanilang opisina si Cabral para makakuha ng impormasyon kaugnay ng kanilang mga investigasyon bago mangyari ang insidente. Lalo na't nakarating sa kanilang balita na mayroong listahan si Cabral ng mga insertion, DPWH projects at mga personalidad na tumanggap umano ng kickback mula sa ahensya. December 3 raw nang huling magtungo ito sa kanilang opisina. Hindi pa natin nakikita itong listahan. Now, I mean, of course, it's an unfortunate thing that this had happened, pero for those who do have access sana sa kanyang mga computers, whether personal or for work, which may contain itong mga listahan na to, we urge them to please come forward with this list and give the same to us. Bagaman una nang tumanggi ang pamilya na ipasailalim sa autopsy ang katawan ni Cabral, sinabi ni Clavano na willing naman daw silang makipag-cooperate lalo na't maituturing na kahinahinala ang pagkamatay ng dating DPWH Undersecretary. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.